Say hello. They miss your songs. Where have you been? Where did you go? Mayumi went to Khaleesi and Mami Sheena. And now she's back. And now she's gonna tell you something. Who is Khaleesi? Khaleesi is my chicken. Khaleesi is a chicken or a dog? Yes. Is Khaleesi a dog or a chicken? Yeah, but I don't know what chicken and Juice and Hattie and Yumi and Mommy and Okay. Hattie and Okay, wait. Gabi and Wait. Okay, what's the sound of Khaleesi? No, what's the sound of Khaleesi? Khaleesi's sound is tweet, tweet, tweet. No, like woof, woof. Wow, who do you think is Khaleesi, guys? Khaleesi's sound is woof, woof, woof. That. Is he a bird? Yes. Wait. Is she a cat? No. Is she a fish? Yep. Hoy. Khaleesi is a girl dog. No. Mayumi can sing a song again. Mayumi learned a new song. What song was it? Let it go. 1, 2, 3, go. No. Okay, it's your turn to speak. What do you say? Rain, rain, go away. Okay, 1, 2, 3, go. Oh, rain, rain, go away. Come on and do day. Later, mommy in the play. Rain, rain, go away. Yes, good job. 5 points for Mayumi. What song? What else? What else can we sing? What else can we sing? I think Mayumi knows alphabet. A, B, C, D. Race. Huh? Race. Okay, go. Race, race, race. Race, race, race. That's not Race, a song. race, race. Race, race, race. Is that even a song? No, we're not singing. I don't want baby Okay. shark. Okay, fine. You sing. Okay, put the microphone here. And then you will sing for people. Ready? Go. Twinkle, twinkle, little star. I wonder what you are. Up, 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 up by the sky. Up by the moon in the sky. Twinkle, twinkle, little star. I wonder what you are. You want to sing too? Come. Ready? Go. Alina. Na 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 na. You want to use the microphone? Come. Okay, ready? Sing. Alright, maayong vongka guys. Good morning everyone. I cannot help but Jo, nag-ano ako ng pizza, yun na lang lunch natin, no? Okay naman siguro yan, no? Yan, magluto. Ay, hindi na ako magluto. Yun na lang. Mamayang gabi na lang. Magbaon tayo. Sige. Thank you, Jo. Excuse ka dyan. No! Ay, wag lagi ganyan, nak. Magalit si Mami Shinshin. Bad manners yan. Okay, guys. Time check natin. 11:15 ng tanghali. And, sobrang init ng panahon sa labas. Okay. Come. Sorry. Wait lang. Ayan na. Okay. Sobrang init ng panahon sa labas. And since Kuya Kahil is here, I'm going to take them out for a date. Magde-date yung magkapatid dahil, alam nyo guys, sometimes kasi, napapansin ko, parang nawawala yung kanilang yung warm connection ba as brothers and sisters. So, knowing na nandito kami sa Thailand and Kahil is also here,
we will get to spend some special time with him. And dahil Saturday ngayon, kahit na may training siya sa soccer, pina-absent ko talaga siya kasi nga, hindi naman pwede na lagi na lang nadadalhin ko itong mga maliliit dun sa soccer kasi bukod sa sobrang init outside, hindi sila sanay sa weather. It's just something, not something I wanted them to do together. So I'm planning to take them out ngayong araw, maybe for a little bit of playtime, and then they will eat outside together para they have that kind of bond, no, and connection. And I told you guys, ako din as nanay, it's very normal for me na nawawala yung connection ko sa mga anak ko. Okay? Especially kay Kuya Kahil. He's growing fast. His interest always changes. He has a very wide opinion, especially ngayon, 13 na siya. I'm not with him most of the time kasi 'di ba sa Philippines ako and then siya ay nandito sa Thailand. He lives with his dad for the last 3 years. So the only time that I can try to put that connection better. May connection naman pero sobrang posible na nawawala yung connection. And I was reading about being a parent to teenager and I learned something that actually gave me a slap on the face. Sometimes kasi guys, nagiging ano ako sa mga anak ko, sobrang stricto that I find it too much sometimes and it gives me a lot of mom guilt. But just recently, I came across itong isang Facebook post and shinare ko nga yun, no? As a first-time mother of a teenager, what can you advise? And someone commented there, these few short words that I will apply sa sarili ko. And it actually said, connection over control. So normally, siguro nagiging paranoid tayo as nanay. Ako nagiging paranoid din ako na I cannot tell Kahil na and he's not listening na. So I get so paranoid to the point na all I say is, no, don't do that. That's okay, that's not okay. And then the connection slowly dies. So as a part of putting the connection back, I always try to give this kind of practice, which is yung tinatawag ko na one-on-one. Huwag na mag-cry. You cried a lot today. It's not good. Kahil, can you prepare milk for your sister, please? Her bottle is there. 8 scoops of milk and 8 level of water. Then shake gently, then give her. I think she's sleepy. So ngayon, meron akong ginagawang one-on-one date. Hindi lang, ginagawa ko yan kay Kahil before, but I also started doing that kay Calby or kay Chico. Paisa-isa lang kasi overwhelming din pag sabay-sabay. Kahil, please. Sige na, nak. So, I can still feel na, syempre pagbalik namin, I feel like I'm quite far, no? Hindi warm yung connection namin. But just a few days and all, few sincere conversation kay Kuya Kahil, I can feel that it's back. And I know that kasi hinihila niya yung kamay ko na gusto niya lagi kami magka-holding hands, gusto niya nakaakap pag matulog. It means the connection, the warm connection came back. And it makes me happy and it makes me proud sa sarili ko, no, as nanay. Another thing that I saw is learn how to apologize. Hindi ibig sabihin na nanay ka, tama na lahat ng ginagawa mo. Hindi ibig sabihin na nanay ka, lahat ng ginagawa mo, decision mo. Where's her bottle? It's there. I just told you it's on the table, but I guess you were not listening. There. Wash it first, nak, please. Then, lagyan mo ng 8 scoops of milk. Then, clean water. So, what I was saying is, learn to apologize. Alam niyo, ilang beses din ako nagkamali kay Kuya Kahil. Sometimes, I'm too angry that I don't judge things. Lalo na sa bahay, pag nag-aaway sila na magkakapatid, and I sometimes blame everything kay Kuya Kahil dahil siya yung kuya, siya yung eldest. And then I got some quiet time where I'm alone, and then I realized I was so wrong. I feel so guilty. Then I will pull Kahil out, maybe mag-drive kami together, maybe we're going to eat outside, and then I will apologize. Now, what I did was wrong. I feel bad about what I did. I did not intend to hurt you. I'm sorry. Is my sorry accepted?
Is apology accepted? I feel bad and I know I hurt you. Gumaganon talaga ako sa kanya, guys. Parenting for me, it's grabe. Very, very challenging and very overwhelming. But there's nothing we can do kasi nandito na tayo no? Nandito na tayo sa parenting. Wala na tayong magagawa. Sadyang napakadaming responsibility. And I just hope and pray na... Mama, I want this one. Saan? This one. Saan? I want this. Yes? No? Just the normal water. Did you see the I milk? want this one. Where's the milk? Mommy, I want Okay. this one. Saan? This one. Okay, Bunny got some drinks. So, nag-upload ako ng recent content and where I confirmed na hindi matutuloy ang pagkikita ngayon ni Mr. Giga at ng mga bata. At ang dami kong natanggap na mga comments. At gusto kong mag-react, guys, sa mga comments na yon. I really wanted to react. Kasi nga, some of them, I have something to say. Yun naman ang maganda sa social media, no? Kasi, you can actually react or you can say what you think. Okay lang naman sumagot ako sa inyo, guys. Hindi naman ako galit. Ang dami ko lang reaction. Hindi ako galit, marami lang akong reaction. At yung reaction ko, hindi naman siya, ang tawag mo doon, aggressive or angry reaction. Gusto ko lang magsagot talaga sa mga comment kasi sobrang dami, ang iba masyadong mahaba. And it's not fair if you guys don't hear what I think as well. Hindi sila natanggap po kwan, Lisa. Moment akong gibayad gabi iban, nagpalit kong itlog o bugas. Tapos dito siguro itong babae na kwan, kilahin na po siguro. Kaya nakabutan dito na pay the credit card na payment. Moment akong ibayad, delete card, magdawat sila. Atong kwan siguro, itong babae. Pero na-change mo ng mga kwan dito. Beabi na lang, be, ako na lang. Hindi daw tinanggap yung card ko sa 7-Eleven. So, hindi magigamit. Hindi. Sige, kuha sa tuyang gatas, ipatimplahan ko siya. Medyo katulugon siya eh. No, I'm not doing. Ay, natulog pala. O, sige, punta lang ako sa bili lang ako juice, wait lang. No, no, no. Hindi na matulog, hindi na. Hindi ka na matulog, mama na lang. Mama na lang, mama. Dito sa load. Paa siya. Electric fan lang, electric fan. Electric fan lang. Electric fan lang. Saan ba? Ayun, no? Kahil, share the fan, anak. Ayun, gipas, na ako, gipa-dry. Eto, oh. Can you... Yo, I got this guy. So, ako bibili muna ng pagkain. Ice at saka yellow. Kasi, ice tsaka yellow. Ice at saka soda. Kahil, when the delivery guy comes, call pizza, 2 boxes. When they come, call Mami Shinshin so she can pay. She can scan. You just tell the guy, Pep ng nakap. Then you tell Mami Shinshin Kahil, tell Mami Shinshin the pizza is here, Mami Shinshin, can you pay? Diba? Bakit kailangan ko ng AFAM kung meron naman akong ate na magbabayad? Bakit kailangan ng AFAM kung meron naman tayong ate na pwedeng magbayad, no? Akala ko i-deliver na to. Okay, bibili lang ako ng
Ang init naman sa labas. Payong naman tayo. Ito. Ay, nako. Kasi, ngayon lang ako nag-order ng pagkain dito kasi masyadong magastos kapag lagi tayong nag-order ng pagkain. Kaya, mas prefer natin magluto talaga. Ayan, pupunta lang ako ng tindahan. So, what I'm saying is, ang daming nag-comment. Ang daming nag-comment. Meron nagsabi, they feel so sad na ginagaslight ko na ang sarili ko. Guys, do you have any idea? I know you don't have any idea, so let me tell you. Wala akong energy para magalit. Wala na. Hindi dahil napagod na ako kay Mr. Higa, kundi yung energy ko naka-reserve para sa sarili ko at sa mga anak ko. I don't know if you can understand what I'm trying to say. I don't know kung alam niyo yun, nafe-feel niyo ba yung gusto kong sabihin? Wala na ako natitirang energy pa para mag-isip ng masyado tungkol dyan. Katulad ng sinabi ko, I am just very happy with the sustento. No? Regardless kung anong ginapagawa ni Mr. Higa, wala na akong pakialam, guys. And I'll tell you more. I'll talk to you more kung bakit. Kasi ang dami ko nakitang comment no? I know you are hurting for me and my children and I understand that. And I am grateful kasi mahal na mahal nyo kami ng mga bata. Pero, katulad ng sinabi ko, this is not my first rodeo. Tama ba yun? This is not my first rodeo. Hindi ito ang pinakamalaking pagsubok so far na nadaanan ko sa buhay ko. Kaya kung feeling ninyo, ginagaslight ko yung sarili ko, feeling ninyo, nagpapauto ako kay Mr. Higa. Naisip nyo ba na, kung naglalaro si Mr. Higa ng laro, naisip nyo ba na, finally, natuto din akong makipaglaro? Naisip nyo ba yon? I mean, just give me the benefit of the doubt. 'Di ba? Punta lang ako ng 7, kasi si Bunny ang pumunta, hindi Sobrang init talaga ngayon sa labas. So, ayan, nakita ko yung mga comment. Gusto ko mag-comment. Gusto ko mag-react sa mga comment ninyo. So, babasahin ko yung ibang comment and then sasagot ako, guys, ha. Para mas klaro. Kasi, may pagkaano naman. May pagka, hindi naman per. Pag hindi nyo ako marinig. Per talaga. Per as in P-E-R. Bago ko sagutin, mag-hi muna ako sa lahat sa inyo na nanonood. Sa mga kayong lupalop ng mundo. Ayan, hello. Maraming salamat sa subaybay sa kwento ng buhay ko as Princess Higa. Maraming salamat sa inyo, guys, no? Ako ay sumikat as tindera sa Africa dahil ako po ay nanirahan sa Africa, specifically Uganda. And I got married with a Uganda. Nagkaroon kami ng anak. I have my other children from his previous relationship. And I also have Kahil when I entered the marriage. So lahat ng anak ko is 4 plus 2 o hindi ko alam kung ilan pa. Siguro doon na side, madami. Hindi nag-work out yung marriage. Umuwi kami ng Pilipinas. I became a single mom 3 years ago. And since then, I was the one who's providing for my children solely. It's not just recently, which is 5 months ago na nag-decide si Mr. Higa na magsuporta. So, like I said, I was being grateful. So, let me comment. Ayan. So, meron ditong mga nag-comment, no? Madam, bakit ganyan yung lakad mo? Ito yung aking episode na title niya, Nakaka-disappoint. Madam, bakit ganyan yung lakad mo? Nahirapan ako kay madami akong bit-bit, tapos nagawa ako ng kamera. Pasensya na kayo, guys, ha. Pero normal ako maglakad in actual. Pag nakilala niyo ako sa personal. Sabihin, ayaw namin sumabay kay Princess Higa, parang abnormal maglakad. Normal ako maglakad, guys. Nagkataon lang na marami akong bit-bit. Next natin is, may nagsabi dito, Madam PJ, kung gusto niya talaga ma-meet yung mga bata, bakit di na lang siya dumiretso sa Pilipinas? Bakit need pa sa ibang bansa? Sabi ni Ma'am Rosvern 9993. Then nagsabi si Ma'am Merly Giwanon, nasa Thailand na po sila PJ at mga anak niya. Then sabi ni Ma'am Rose, I know, pero bakit they need to go to another country just to meet Mr. Higa? Unang-una sa lahat, pumunta ako dito sa bansang Thailand dahil marami akong
transaksyon, hindi lang si Mr. Higa. Nandito po yung aking anak na eldest nag-aaral kasama ang daddy niya na si Kuya Kahil. Okay? Dito po ako nagtrabaho ng 10 taon, way 2011 to 2020, 9 to 10 years. I know the place, I know the language, I know the food, I know the culture. Hindi siya malayo sa Pilipinas. Plus, I'm hitting a lot of birds in just one stone. Kaya dito kami sa Thailand. Kasi binisita ko din si Kuya Kahil na dito nga nag-aaral. At nakakasama lang namin siya twice a year. Kung hindi Pasko, ay summer. Okay? Which is December and April and May. So, as you guys, pagbibilangin natin, April, May, kung aantayin ko pa yung Pasko, apakatagal. So, in any chance, may any chance na mapuntahan ko siya dito sa Thailand ng kahit na anong period ng taon, I would. Kasi syempre, di ba, nakakamiss din naman. Malapit lang naman yung Thailand. So, pwede ko lang puntahan. Pwede lang ako mag-travel. Plus, another reason is, medyo skeptical, no? Medyo skeptical yan si Mr. Giga magpunta ng Pilipinas kasi meron siyang A to A na record nung pumunta siya ng Pilipinas. Lumabas siya after one day, pumunta siya ng Hong Kong. After being stuck in Hong Kong kasi hindi siya pinapasok, bumalik siya ng Pilipinas pero hindi na nila siya pinapasok. So, he has an existing A to A record and medyo skeptical siya na baka pag sinubukan niyang bumalik sa Pilipinas, hindi siya makapasok. Pero wala naman akong pakialam doon. Okay? Wala na, hindi ko na concern yon. It was my concern 3 years ago nung mag-asawa pa kami. Pero now, hindi ko na concern yon. Okay? Like I said, andito kami sa Thailand kasi I'm trying to hit a lot of birds in just one stone. Ayun, sana nasagot ko yung tanong mo. Next, may nag-comment. Sabi ulit ni Ma'am Rose, curious lang po, paano ang klase ng mga bata? Nag-absent sila, tapos hindi naman pala sisipot. Hindi po sila absent. If you guys can remember, we are hit with 7.8 to 8.2 magnitude earthquake nung opening ng klase, which was June 8. First day of school, nasa paaralan yung mga anak ko. They were very excited. I was excited for them. And then at 7 to 8 o'clock in the morning, the whole General Santos City and the nearby provinces was hit by a very strong earthquake, the strongest that we've experienced and we've felt after a very, very long time. I believe yung pinakamalakas sa Mindanao na part was dalaga pa yung nanay namin. Parang 1954 or 1964, something like that. So it was a big thing and it actually left us with a lot of aftershock. And with all the aftershock, plus there's more earthquake pa na dumating. It was not a good idea to go back to school, and so Department of Education decided na wag munang buksan ang paaralan sa mga bata. So the school is just giving modules to children as young as kindergarten for them to be able to answer pages of their books kahit na hindi pa pumapasok physically sa school. Alright, so sana nasagot ko yun. As of today, hindi pa rin po nagbubukas yung paaralan namin sa General Santos City kasi hindi lang dahil sa earthquake, we also experience heavy rain, we have storm, and we have flooding and landslides everywhere. So it's a very sad thing right now na nangyayari sa area ng General Santos City. Next, sabi dito, Ma'am Adnilgi 4652. Sabi ni Ma'am, ang dami mong explanation. Ayan na. Ban, tawagin mo muna si Ma'am Shinban. Sabihin, pizza, pabayad muna. Say, excuse me ma'am, pabayad muna daw pizza si madam. QR code, picturean mo muna. Ay, ako na lang. I'm out. Time out. Hello, my test. Okay, nag-lunch lang ako guys. Ang dami kong gutom. Okay, next natin ay kay Ma'am Adnilgi. Galit na galit si Ma'am. Gigil na gigil siya sa akin. Okay, sabi ni Ma'am. Hi Ma'am Adnilgi, saan ka man nanonood? Sana okay ka? Sabi niya, ang dami mong explanation. Dinedepend mo pa si Mr. Higa. Ganun sabi niya. Wait lang, close ko lang tong door.
Oh. Dinidefend mo pa si Mr. Higa. Bakit pinupush mo yung mga bata na i-meet siya? Hindi naman sila naghahanap sa kanya. As I've said, hayaan mo na hanapin o siya naman ang mag-effort para ma-meet sila. You did your part. Hindi siya nag-effort to meet them. Sana wala nang next time. It's not about money. It's about word of honor. Honestly, sorry, this is not bashing. Hindi pala galit si ma'am. Sorry. Kinakatakot ko lang, kinakatok lang kita para magising. Like as a friend, magising ka na, wag ka na magpauto. Sabi niya, sarap paltakan, sabi niya, si Mr. Giga. Okay, salamat, Ma'am Admin. Hindi naman pala galit si Ma'am Admin. Pero ma'am, itong sinabi ninyo na dinedefend ko, hindi ko siya kailangan i-defend. Hindi ko rin siya kailangan siraan. Kasi sirang-sira. Sirang-sira na siya eh. Nasira na nga yung marriage namin, di ba? Naghiwalay na nga kami and everything. Hindi ko rin siya dinidepensahan. Ang akin lang is, walang point yung frustration. Okay? Walang point yung hatred na ilalabas ko sa social media. Walang point yung ma-frustrate. Okay? Wala na siyang point. Kasi, malaking tao malaking tao na si Mr. Higa. Alam niya na yung gagawin niya. Kung ano yung mga desisyon niya sa buhay, there's only one thing for me to do. Only to pray na sana, ganun siya ni Lord. Pitikin siya ni Lord, no? Na, sarap pitikin. Matalino ka sana, pero boplax. Parang ganun, no? Yun lang yung kaya kong gawin. Sabi ni ma'am, bakit daw ako nag-e-effort? Like I said, ma'am, at sinabi ko na to ng ilang beses, I am here in Thailand kasi mas marami akong mabigat na rason. Hindi lang yan. Okay? This is not the first time na pinuntahan ko si Kuya Kahil dito and that is for me the top priority. Hindi kailanman naging top priority itong meeting. Though, of course, I'm praying that it could happen, pero siguro mga 10% of my brain occupied that event. 10% lang. The rest is ang meeting ng mga anak ko, pagsasama ng mga anak ko, sarili ko, that's like 90%, 80 to 90%. So, wag po kayong mag-alala. Walang effort na nasayang dito. Walang gastos na nasayang dito. At ako po'y nakapag-racket-racket din. Kaya, tayo dito, paldong-paldo, plus may sustento, kaya okay lang. Ayan. Then, may nagsabi dito, sabi ni Ma'am Josie Abanilio, sabi niya, tama po kayo, lagi po niya, sabi niya, wait lang guys kasi, close ko lang tong door. Sabi niya, tama po kayo kasi, lagi niya po binabanggit na hindi niya naman sinasabi sa mga anak niya yung reason ng pagpunta nila sa Thailand. At hindi ko binanggit sa mga anak ko, which is totoo. Okay? Para hindi mag-expect yung mga bata na makita nila si Mr. Higa. Pero bakit todo effort sa pagpunta ng Thailand? Dahil napangakuan na naman at naisahan na naman. Todo effort sa pagpunta sa Thailand. Na-mention ko na yon, no? Ma'am, baka hindi ka updated sa reason kung bakit kami nandito sa Thailand. Ang aking eldest na anak na si Kuya Kahil nandito sa Thailand at ilang beses ko nang na-share yan. Kaya hindi kaya masyadong madami yung ganyan na reaction katulad ng reaction ni Ma'am Josie. Dahil alam nila na for me, my heart beats for my children. Okay? Kaya feeling ni Mr. Higa, hinahabol mo pa din siya. Actually, hindi niya nafe-feel yan. Nag-assume ka lang, ma'am. Huwag tayo mag-assume. Ayoko ding mag-assume na mga ganyan-ganyan. Kaya kahit na maghabol siya o hindi siya maghabol, wala akong pakialam. Alright? Lagi ko na yung ginasabi sa inyo guys, wala akong pakialam. Bakit daw talaga nagkanda absent ang mga bata sa eskwelahan? Hindi po na-absent ang mga bata. Wala pa pong pasok. Okay? Paubos na yung budget. Siyempre, lumalabas po yung pera. So, nauubos po yung budget. Hindi naman ibig sabihin na ubos yung budget. Hindi ma-replenish. 'Di ba? Pwede naman tayong humingi kay Mr. Higa kapag ubos na. Kaya wag malungkot. Okay? Ikaw naman po nagdesisyon niyan. Hindi na kayo nadala. Kung hindi ako nadala, bakit ako nakipaghiwalay? 'Di ba? So,
Kasi same po tayo ng sitwasyon. Kaya relate sana ako. Kaya lang hindi ko ginawa yung pagsiksikan yung anak ko sa ex ko. Naghanap buhay ako at finokus ko lahat sa mga bata. At minsan hindi ako naghanap buhay. Hindi ako nag-expect ng tulong galing sa ex ko. Hindi yan tulong, responsibilidad niya yan. Okay? Same lang tayo, iniwan yung anak sa akin. Ngayon walang magawa yung ex ko kasi wala siyang tinanim sa akin, sa mga anak ko. Kaya nahihiya siyang magpakita. At sa awa ng Diyos, ay napatapos ko din sila. Nakarelate ka sa sitwasyon. Okay, I understand. Maraming salamat, Madam Josie Abanilio, sa iyong comment. It's good, no, na kasi alam ko marami sa inyo yung ay, akala ko, ketchup. Binuksan ko kasi yung ketchup ni Chico, akala ko may dugo. Ketchup pala yun. So anyway, sabi ni Ma'am, it's good kasi alam ko maraming nanonood sa kwento ng buhay ko dahil nakarelate. Ngayon, Ma'am, dito sa sinabi mo na pinagsiksikan, hindi ko alam saan mo nakita banda yung pinagsiksikan. Okay? Like I said, iba ako kaysa sa iyo. Iba yung decision mo, iba yung galawan ko, iba yung strategy mo, iba yung strategy ko. May strategy ako para sa amin ng mga anak ko. And whatever our strategy is, I trust it so much. At kung ano yung strategy ninyo, I congratulate you for that. I know it has been a hell of a ride. Kasi I know being a single mother, regardless kung ano yung sitwasyon mo, is always difficult. So, let me congratulate you and I'm happy for you. But, it's hard na mag-judge into or jump into conclusion. Okay, ma'am? It's so hard to jump into conclusion right now na hindi mo alam yung strategy na pinapasok ko para sa sarili ko at sa mga anak ko. Okay? Kaya nga sinabi ko sa inyo sa isang video ko, have some faith. If you have watched my life since the beginning, if you have watched my life, simula nung may asawa pa kami, hanggang ngayon, have some faith. Yun lang masasabi ko. Thank you so much, ma'am, for your comment. And then, sabi ni Ma'am Liwayway, Yumul, excited pa naman, what happened? Walang kabuhay-buhay ang reply ni engineer. Di man lang na-excite makita si diba? Yung aking anak na babae, nag-iisang babae. Pinaghandaan mo lahat pero ganun lang. OMG. Okay, sabi ni Ma'am Liwayway. Ma'am Liwayway. Sa buhay kasi natin, Ma'am Liwayway, no? We can... Sino yan? Okay. Sa buhay kasi natin, Ma'am Liwayway, no, yung action lang natin, yung kontrolado natin. Kung ano yung action ng iba, reaction ng iba, hindi natin kontrolado. So, kung ganun lang ang reply ni Mr. Yiga, wala pa naman, hindi nyo pa man nalaman or narinig yung mga video call, ganun, no? Pero, katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi ako nagbibigay ng energy dyan. Okay? I appreciate na you are hurting and you are disappointed in behalf of me and my children. Pero, walang nasayang sa part ko. Kasi yung pinaka-goal ko din dito, nagawa ko. Okay? So, walang nasasayang sa part ko. Ayan. And then, may nagko-comment dito. Actually, kilala ko to nagko-comment na basher at hater. Mag-isa lang siya, walang pumapansin sa kanya. Pero comment siya ng comment. Nagmumukha tuloy siyang tanga. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya, pero I think kung talagang nasa baba kayo at lagi kayo nagko-comment, mapapansin nyo na nagko-comment to si Ateng. Okay. Then, Admil G, sabi niya, don't say hindi ka galit, but deep inside you are angry of all the effort you spent to go there in Bangkok. Tapos, hindi siya sisipot. Kinakaya-kaya ka lang niya paikutin dahil madali kang maguyo. Pinainan ka lang niya ng pera. Effort na effort ka pa naman, pati kapatid mo. Tapos uuwi kang wala. I hope you wake up na. Kaya mo naman buhayin yung mga bata. Kung magsustento siya, well and good. If not, kaya mo naman. So next time, huwag ka na magpauto, sabi niya. Kung gusto niya makita, di dumiretso siya doon. Diba? Sabi ni ma'am. Ma'am Admilgi, kaapat mo na to na comment. Parang ikaw na lang yung topic natin. Hindi, ma'am, joke lang.
Okay lang. Ma'am Adnilgi, wala akong magagawa. Kung gusto mong ipilit na galit ako, kasi hindi naman kita makontrol kung yan ang gusto mo talagang mangyari. Pero, hindi talaga ako galit, ma'am. Wala talaga akong galit na maramdaman. Kung disappointed lang, matagal na ako disappointed. Pinakamababang level ng disappointment, naramdaman ko na yan. Wala na akong mas ka-disappoint pa. Okay? Galit, bakit ako magalit? Anong nawala sa akin? Anong nawala sa akin? Maraming nangyari dito sa Thailand, sa pagpunta namin. Ang saya-saya ng puso ko na nabigay ko yung pangarap kong to para sa mga bata. Ang saya-saya ng puso ko na magkasama kami ng lahat ng mga anak ko dito. Ang saya-saya ng puso ko na nakain ko ulit yung mga Thai food ng tagal ko nang pinagkikrave. Ang saya-saya ko na nakita ko ulit yung Thailand at nakapagsalita ulit ako ng Thai dahil nandito kami. Wala akong magagawa. Pag gusto niyo ipilit na galit ako, hindi nga ako galit, ma'am. 'Di ba? Tama na yan, ma'am. Huwag ka na magalit. Baka gusto mo magalit ako kasi nagagalit ka. Hindi naman pwede ganon. 'Di ba? Oh, sabi niya, teacher siya, nagtataka lang ako bakit di siya mag-focus sa degree niya. Wala lang, ma'am. Ayoko mag-teacher kay kontrolado man ang employment, yung oras ko, hindi na ako makauras sa anak ko niyan. Kay alas 7, mag-alis na ako. Alas 5, magising na ako, magpack ng baon. Alas 6, maligo. Alas 7, magtrabaho na ako. Alas 5 pa matapos yung trabaho. Pagdating ko magluto, magpakain pa ako ng mga anak ko. By that time, tapos na kumain, maghugas pa ako ng plato. By that time, alas 9, matulog na ako. Wala na, ma'am. Ganun na lang ikot yung buhay ko, ma'am. Kaya ayoko ng ganun. 'Di ba? Then may nag-comment dito, sabi ni Ma'am Jolly and Monique, 1654. Hello, do you really think na mas mataas ang income ni Princess Yiga if nag-teacher siya? Times 10 siguro yung income niya sa vlogging compared sa naging teacher siya. Grabe naman si ma'am sa times 10. Nahiya naman ako talaga. Baka dream mo maging teacher pero hindi mo natupad. Nagalit na si Ma'am Jolly and Monique. Oh. Ma'am, hindi po totoo yan. Okay? Hindi po totoo yan. Yung teaching dito sa Thailand, depende. Like I said, pwede silang mag-offer ng malaki. Depende sa location. Depende sa klase ng paaralan. For example, international school. Malaki naman nagbigay yung international school. Mali din po na times 10 yung sinasahod ko sa Facebook, if ever, na sasahuran ako ng Thailand. Let's say, sasahuran ako ng Thailand ng 40,000 baht or 80,000 pesos. Kung times 10 ang sinasahod ko sa YouTube, 800,000 pesos a month. Ang sarap ng buhay. Hindi ako dito mag-book sa Thailand. Doon ako mag-book sa Switzerland. Di pangarap ko yun. Gusto mo makita yung mga It's not the same. Content creating is not forever. That's why I am dedicated to making sure na lahat ng pinagpaguran ko mapunta sa tama, mapunta sa mga anak ko, mapunta para sa safety, sa education, sa health, sa security, sa home ng mga bata. Okay? Kasi alam ko hindi to forever. Hindi ko ma-imagine na darating ang point na babalik kami ng Pilipinas at yung aking content creating ay bababa by 90% dahil lang wala ako sa Africa. Hindi ko na foresee yun. Pero I want to be, guys, I want to be like a balloon. Alam niyo yun? Yung mag-adjust ako para sa level ng hangin. Kung mahina yung hangin, then liliit ako, 'di ba? Parang, let me leave this level. If lalaki yung hangin, lalaki yung lobo, then let me expand. Ganun. I want to be versatile. And I'm happy na naka-mindset ako ng ganyan for a long time. Kahit nung nasa Uganda pa lang ako. Kasi hindi ako nahirapan. Next. Basahin ko pa yung ibang comment dito. Daming comment no? But anyway, yun lang muna siguro kasi sobrang ang dami. Daming comment dito. Maraming salamat sa lahat na nag-comment tungkol kay Kuya Kahil. Thank you. He is amazing. He's the love of my life. He is my life. He's my heart. All of them. They make my heart beat every single second of the day. So maraming salamat po. Sabi ni Ma'am Marlene Flores, something positive. You're enjoying and fulfilling good things in life by just with your kids.
Whatever Mr. Giga is contributing, do accept all those with open arms, and soon maybe he'll fully give his support, full support. Good that you're giving him the chance at least to see his kids through video. Yes, maraming salamat, madam. Then may nag-explain nung you can't have your cake and eat it too, meaning you make a choice, you cannot have both of them. Correct, yun pala yun. Or yung sinabi ko din na you cannot win everything. You can win this but you will lose something. Kasi you cannot choose both. Tama. Thank you so much, ma'am. Naliwanagan ako dun. Maraming salamat. Okay, so dun lang tayo hanggang guys kasi masyado nang humaba itong ating video. But again, maraming salamat. Lahat po ng comments ninyo, binabasa ko po yan. Kaya nalalagyan ko yan ng thumbs up at saka puso kasi nababasa ko po lahat. So again, maraming salamat. I'll see you guys on the next one. Pinagpawisan ako, hindi pa ako nakaligo. Maliligo pa ako guys. Much love, princess.